itong si dating House Speaker Martin Romualdez, handang ilabas ang kanyang salin. Ang kongresista naman nagpasa ng affidavit sa komisyon hinggil sa kanyang nalalaman sa anomalya sa mga flood control project. Yan at iba pang mga balita, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Iginiit ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez na handa siyang isiwalat ang kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung kakailanganin ito ng Independent Commission for Infrastructure bilang bahagi ng kanilang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Itinanggi rin ni Romualdez sa mga alegasyon na may naghahatid umano ng mali-malitang pera sa kanyang bahay, kasabay ng pagdidiin na wala siyang itinatago at handa siyang makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni later Representative Martin Romualdez. I will do at the instance of the commission. So the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the subordination. Ito ang unang pagkakataon na humarap si Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga questionableng proyekto ng flood control. Samantala, ayon naman kay ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka, ang pagharap ni Romualdez ay malaking hakbang para malinawan ang papel ng mga mambabatas sa pagbuo ng pondo para sa mga naturang proyekto. Dagdag pa ni Hosaka, may ilang pangalan ang nabanggit ni Romualdez na posibleng imbitahan din ng komisyon sa mga susunod na pagdinig. Nilinaw rin ng tagapagsalita na itinanggi ni Romualdez ang anumang kaugnayan sa mga alegasyong lumabas sa mga naunang pagdinig sa Senado at Kamara. Bukod dito, voluntaryo rin umanong nagsumite si Romualdez ng affidavit sa komisyon na kasalukuyan pa nilang sinusuri, kaya inaasahan muling ipapatawag siya sa mga susunod na pagdinig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ang tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure, Attorney Brian Kit Hosaka. And dumating si former Speaker Martin Romualdez wherein he also explained the budget process, ano yung kanyang role as Speaker at that time dun sa paggawa ng budget natin. No? At the same time, he submitted an affidavit which he did this morning lang, no? Kaya ang ginawa ng commission after the hearing is he was invited back so that questions will be asked pertaining to that affidavit. So babalik siya ulit next week. It is helpful in the sense na we in a way are medyo napalinaw, no, kung ano yung naging role niya or role ng mga kasamahan niya sa paggawa ng budget, no? So these people we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget preparation. Samantala, Bombo Victor, Bombo Jai, bagaman na padalhan din ng sabpina si dating kongresista Zaldico, hindi naman sumipot sa pagdinig ngayong araw ang naturang kongresista sa kabila yan ng pangalawang pagsabpina ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Hosaka, pinag-aaralan na ng komisyon ang paghahain ng petition for citation in contempt sa Regional Trial Court na maaaring magresulta sa paglabas ng arrest warrant laban kay Ko. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ng tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure, si Attorney Brian Kit Hosaka. As I mentioned earlier, it is something that we will have to study. Sod ng Tagig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.